Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Ilang mga Bangsamoro leaders bumisita sa Kidapawan City. Pakinggan natin ang report ni Rizel Villote. Ngayong linggo, ilang mga Bangsamoro leaders at officials ang personal na dumalaw at kinilala ang lungsod ng Kidapawan. Nauna nang bumisita sa lungsod ang National Commission on Muslim Filipinos kasama si Culture and Arts Department Head Ms. Annabel Macarimpas at ilang mga kawani ng nabanggit na ahensya. Sinundan din ito ng pagbisita naman ng mga kawani ng Office of the Bangsamoro Communities na pinangunahan ni Executive Director Noron S. Andan. Kasama pa ang ilang mga representante ng kanilang tanggapan. Ilan sa kanilang inalam at ikinatuwa ang mayamang kultura ng Muslim sa lungsod at ang pagpapahalaga ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan sa kanila at sa lahat ng tri-people community. Ilan sa kanilang inalam at ikinatuwa ang mayamang kultura ng Muslim sa lungsod at ang pagpapahalaga ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan sa kanila at sa lahat ng tri-people community. Matatanda ang napaloob sa More Code at ilan pang mga programa ng City LGU, ang mga proyekto at hakbang na may layuning mapaunlad ang pamumuhay ng lahat ng mga kabilang sa Bangsamoro sector sa Kidapawan City. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizel Villote ng City Information Office. Karapatran, takbo para sa bata. Masayang naisagawa sa Kidapawan City. Pakinggan natin ang mga detalye mula sa report ni Chayla Baldos. Nagpapatuloy ang pakikiisa ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan sa pagdiriwang ng 33rd National Children's Month ngayong buwan ng Nobyembre. Nitong November 22, 2025 ay masayang naisagawa ang Karapatran Takbo para sa Bata na nilahukan ng mga opisyales, mga magulang at mga kabataan mula sa lungsod. Naglalayon itong ipalaganap ang kaligtasan at karapatan ng bawat bata, gayon din ang pagkagawa ng hakbang na makakasigurong mabibigyan sila ng maayos na kinabukasan. Tumanggap ng medalya at papremyo ang mga nangunang mga runners mula sa 5 below category, 6 to 17 years old, male and female category and adult category. Naroon din ang signing of Pledge of Commitment of Children's Right na nilagdaan naman ng lahat na partisipanting bukas sa pakikiisa sa pagtaguyod ng karapatang pambata. Nanguna sa programa si City Social Welfare and Development Office Head Daisy Gabiola, Kidapawan City Federation Barangay Children Association President Fernalyn Espina, Kidapawan City PNP Chief Police Colonel Jose Marie Simangan, Department of Education Schools Division Superintendent Miguel Fillalan at ilan pang mga kawani ng City LGU. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Chayla Baldos, Salaygon ang Diyos. Peoples and civic organizations tinutulungang umunlad ng city government. Narito ang mga detalye mula kay Leo Umban. Batid ng city government na kasabay ng iba yung pag-unlad ng lungsod ang paglago rin ng mga iba't ibang sektor ng lipunan. Ito ang siyang pinakamensahe ng matagumpay na isang linggong pagdiriwang ng People's Summit sa Kidapawan City na nagtapos sa kanilang culmination program nitong November 21. Flagship program ng city government ang paglago ng mga people's organization kasama ng pag-angat ng kabuhayan ng mga miyembro nito. Pinangasiwa ng Civil Society Development Unit o CSDU sa pamamagitan ng Apo Kids ang pagbibigay karunungan at gabay upang mapatakbo ng maayos at mahusay ng mga POs ang kanilang organisasyon. Sa pamamagitan nito ay nabibigyan sila ng pagkakataong maka-access sa mga programang pangkaunlaran ng city government. Isa din ang mga POs na kasapi ng City Development Council na tumutulong sa lokal na pamahalaan sa pagbibigay prioridad sa mga programa at proyektong pangkaunlaran. Nitong November 21 ay binigyan gawad ng city government ang mga natatanging POs na nakapaglikha ng komprehensibong panukala o proposal para sa kanilang proyekto. Nanalong first place sa project proposal pitching contest ang Paco Coconut Farmers Agriculture Cooperative. Second place naman ang Amas Bangsamoro Umahat Association, habang third place naman ang Migrant and Family Savings and Credit Cooperative. Maliban sa cash prize, ang mga nabanggit ay tutulungan ng city government na may sakatuparan ang kanilang proyekto sa taong 2026. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leo Umban ng City Information Office. Mga manlalaro mula Kidapawan City, muling humakot ng parangal sa iba't ibang football tournament. Pakinggan natin ang report mula kay Kian Adrian Makasaet.
Ibang football tournament sa mga kalapit na bayan ang sinalihan at napagtagumpayan ng mga atleta mula Kidapawan City. Ilan sa napagwagian ng Kidapawan United Football Club sa under-8 category ay ang mga sumusunod: PSG Football Tournament 2025 noong October 18 kung saan tinanghal silang third runner-up. First Mayor Leroy Villasor Football Tournament sa Tulunan, North Cotabato noong October 25. Second runner-up naman sila. RMFC Cup 2025 sa Coronadal, South Cotabato nito lang November 8 at sila ang nakakuha ng second runner-up. Bukod pa rito, para naman sa under 12 category, ay nakasungkit rin ang KOFC ng iba't ibang tagumpay. 12-year anniversary South Shield Invitational Game sa Crocodile Park, Davao City noong October 4 at naiuwi nila ang second runner-up. PSG Football Tournament third runner-up at RMFC Cup 2025 sa Coronadal City at nasungkit nila ang kampyonato. Ang kanilang tagumpay ay kabilang sa mga dahilan kung bakit unti-unti nang nakilala sa buong mundo ang galing ng Kidapawenyong footballer. Kinilala naman ng City Government of Kidapawan ang kanilang tagumpay. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Kian Adrian Makasait, Immersion Student ng City Information Office. Barangay Hinatilan, provincial winner at third overall sa rehiyon bilang most outstanding lupon. Narito ang report mula kay Sheila Panerio. Hinilala ng Department of the Interior and Local Government o DILG bilang pangatlong pinakamagaling na lupong tagapamayapa ng Barangay Hinatilan sa buong rehiyon maliban pa sa pangunguna nito sa lalawigan ng Cotabato. Ginawaran ng ahensya kamakailan lang ang Barangay Hinatilan LGU Component City Category dahil na rin sa maayos, mahusay at nakatarungang pagsasaayos nito sa mga gusot na kinasangkutan ng mga residente ng barangay. Basihan nito ang pagkilala ng DILG sa galing ng lupong tagapamayapa ng Hinatilan, matagumpay na pagsasagawa ng mediation o dialogo at pagsasaayos ng mga nakakatunggaling partido sa kanilang barangay. Iginawad ng DILG kay Hinatilan Punong Barangay ni Shelin Malinaw Sr. at mga kasapi ng lupong tagapamayapa ang award sa pagdiriwang ng ika-111 taong anibersaryo ng lalawigan ng Cotabato kamakailan lang. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Sheila Panerio mula sa City Information Office. City LGU, kinilala ang katapatan ng mga tricycle drivers sa Kidapawan. Pakinggan natin ang report mula kay Samantha Bunyal. Ang pagiging tapat marahil ang isa sa mga yaman ng mga Pilipino na dapat pagyamanin at palaguin upang ang kapayapaan at kaayusan ay madaling makamtan. Masarap kasing makita at mapakinggan na ang opisyal maging ang mga simpleng mamamayan ay nagbibigay ng papuri sa mga tao mapagkakatiwalaan sa maliit o malaking bagay. Wala sa liit o laki ng mga bagay ang basihan upang ang isang Kidapawenyo ay kilalanin dahil sa pagsauli ng mga bagay na naiwan sa mga pampublikong mga sasakyan. Mas lalo pang maging inspirado ang isang tao, lalo at batid nito na ang pinakitang katapatan ay hindi mapapantayan ng anumang laki ng salapi bagkos ng pagpupuri. Kasabay ng lingguhang flag raising ceremony nitong Lunes, Nobyembre 24, 2025, 6 na mga tricycle drivers ang mismong pinapurihan ni Mayor Pau Evangelista. Ang mga gamit na naiwan ng kanilang mga pasahero gaya ng Samsung laptop at envelope, iPhone 11, Oppo at Infinix cellphone, pitaka at pera ay walang pagdadalawang isip na i-surrender upang ibalik sa totoong may-ari. Tumanggap ng sertipiko ng komendasyon sina Carlos Zamora Jr., Enemar Daanoy, Saidamen Abdul Jabbar, Windel Amatong, Eric Matillo at Joey Anselmo. Maliban sa sertipiko ng pagkikilala ay ililibre din ng City LGU ang registration nila sa taong 2026. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Samantha Bunyel, Immersion Student ng City Information Office. Mahusay at makatotohan ang pagpapatupad ng City Government sa mga proyektong infrastruktura. Kinilala, narito ang detalye mula kay Rachel Abella. Pagsisilbing mabuting halimbawa para sa iba pang local government units ng rehiyon ang Kidapawan City sa mahusay at transparent na pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura. Pinatunayan ito matapos maging finalist ng National Subaybayani Award ang lungsod ng Kidapawan. Ibinibigay ang Subaybayani Award sa mga natatanging LGUs na matagumpay, maayos at makatotohanang nagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura na may malaking pakinabang sa lipunan. Sa Kidapawan City, nilikha ng City Government ang isang project monitoring team na naaatasang matiyak na may integridad ang mga proyektong pampubliko gaya ng mga daan,
drainage at flood control at iba pang ginagamit ng mamamayan. Maliban kasi sa transparent na public bidding, tiniyak ng project monitoring team na sakto, matibay at sumusunod sa kontratang naipapatupad na proyekto para na rin sa kaligtasan ng lahat ang maayos at makatotohanang mga proyekto. Naging finalist ang lungsod sa Patimpalak matapos kilalanin ng DILG kamakailan lang. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rachel Abella ng City Information Office. Kidapawan LGU, suportado ang kampanya para wakasan ang paglabag sa kakapatan ng mga kababaihan. Narito ang detalye mula kay Jelaika Kate Ganansyal. Mahigpit ang pagsuporta ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan sa kampanya para sa mga kababaihan, kasabay ng pangakong pangangalagaan nito ang kanilang karapatan lalo na sa usapin ng anumang uri ng karahasan. Mismong si City Mayor Pao Evangelista ang nanguna sa pagpirma sa Pledge of Commitment sa paglulunsad ng 18-day campaign to end violence against women sa lingguhang flag raising ceremony nitong Lunes, November 24, 2025. Pumirma rin ang mga city councilors na sina Dr. Ted Matthew Padilla Evangelista, Francis Palmones, Ricardo Reforial, mga barangay chairpersons at mga department managers. Nakasaad sa pinirmahang pangako ang hindi paggawa ng karahasan sa mga kababaihan, hindi pagkondon sa anumang paglapastangan sa karapatan ng mga babae, ang hindi manahimik kapag may alam na karahasan sa mga babae at ang pagsulong na may patupad ang mga tinatamasang karapatan ng mga kababaihan. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Mayor Pao ang mga lingkod bayan na sundin ang mga nakasaad sa Pledge of Commitment. Nararapat ayon sa alkalde ng mga empleyado ng city government ay mayroong pagpapahalag sa mga tinatamasang karapatan ng mga kababaihan upang mas mapaglingkuran ng maayos ang mga mamamayan ng Kidapawan. Pinaalalahanan din ni Mayor Pao ang mga kapwa manggagawa sa pamahalaan na iwasan ng anumang gawain na nakakasakit hindi lang sa pisikal, emosyonal at maging sa pinansyal na aspeto ng mga babae. Kapag anya may matanggap itong reklamo laban sa pananakit at paglabag sa karapatan ng mga kababaihan na sangkot ang mga empleyado ng city government ay agad niya itong aaksyonan at papatawan ng kaparusahan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jelica Kate Ganansyal ng City Information Office. Kidapawan City, nakamit ang drug-free workplace seal mula sa RDC-12. Narito ang detalye mula kay Lloyd Kenzo Wasay. Iginawad ng Regional Development Council at Regional Peace and Order Council sa lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang drug-free workplace seal. Naging basihan ng pagkilala ang matibay na ugnayan ng lokal na pamahalaan sa bawat kawani nito, tulad ng pagsuporta sa mental health ng bawat isa upang hindi maimpluwensyahan ng droga. May drug testing center din ang City LGU kung saan maaaring magpa-test ang mga aplikante at mga nanunungkulan. Ang resulta ng test ay siya ring isa sa mga pangunahing requirements para makapasok at makapagsimulang magtrabaho sa lokal na pamahalaan. Bukod pa rito, may psychiatrist din ang Kidapawan City Health Office na handang umalalay sa mga empleyadong may pinagdadaanan. Layunin nitong mabigyan ng sapat na panahon ang empleyado na magabayan sa mga hakbang na maaari niyang gawin upang mapanatiling maayos ang kanyang kaisipan. May mga aktibidad din ng City LGU na nakasentro naman sa pagpapalakas ng katawan at kalusugan ng mga kawani nito, tulad na lamang ng liguang sports activities at taunang development programs. Ang selong ito ay patunay sa lahat ng panahon at pagkakataon ikinukonsidera ng City LGU ang kalagayan ng mga empleyado nito para na rin makapagbigay ng serbisyo sa lahat ng mga kapwa nitong Kidapawenyos. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Lloyd Kenzo Wasay ng City Information Office. Kidapawan City, kinilala ng EMB12 bilang active steward sa pangangalaga sa kalikasan sa Soxargen Region. Narito ang report mula kay Princess Gail Raz. Hindi naman masama ang pag-unlad ng isang bayan o lugar, basta at pinapanatili nito ang ganda at balansing sistema ng kalikasan. Ito marahil ang naging basehan kung bakit pinarangalan ng Kidapawan City Government dahil sa aktibong kampanya at pangangalaga sa inang kalikasan. Mismo ang Environment Management Bureau o EMB12 ang nag-abot ng pagkilala sa Kidapawan City sa ginanap na gabi ng natatanging Lingkod Kalikasan Award sa Coronadal City nitong November 13, 2025. Tema sa gabi ng parangal ang pagpupugay sa bayan ng kalikasan. Kabilang sa mga
hakbangin ng tinututukan ng city government ang pagbuhay sa mga ilog sa lungsod at ang pagpapanumbalik ng luntiang kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga punong kahoy. Katunayang mismong si Mayor Pao Evangelista na ang nangunguna at ipinapatupad ang Canopy 25 na naglalayong makapagtanim ng hindi lang 3 kundi 5 milyong mga puno. Kabilang sa mga hakbanging na tinututukan ng city government ang pagbuhay sa mga ilog sa lungsod at ang pagpanunumbalik ng luntiang kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga punong kahoy. Katunayang mismong si Mayor Pao Evangelista na ang nangunguna at ipinatupad ang Canopy 25 na naglalayong makapagtanim ng hindi lang 3 kundi 5 milyong mga puno. Kasunod nito, inilunsad din sa Kidapawan ang Save Nuwangan River Movement na naglalayong ibalik ang buhay ng ilog Nuwangan. Makailang ulit na binanggit ng alkalde sa kanyang mga mensahe na ang mga hakbanging isinusulong ng lokal na pamahalaan ay para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Gail Raz, immersion student ng City Information Office. Seal of Child-Friendly Local Governance, iginawad sa Kidapawan City. Narito ang report mula kay Limuel Macatol. Muling pinatunayan ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang pagmamahal at pagpapahalaga nito sa kabataang Kidapawenyo. Ngayong taon, iginawad sa Kidapawan City LGU ang Seal of Child-Friendly Local Governance Audit na nagsimula pa noong taong 2024 hanggang sa kasalukuyan. Bunga ito ng pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa lahat ng mga ahensyang nangangalaga sa kapakanan ng kabataan, gayon din ng City Council for the Protection of Children at ang City Social Welfare and Development Office. Kasama rin sa tagumpay na ito ang mga social workers ng lungsod na siyang sumusuyod at nagdidibot sa mga barangay upang masigurong ligtas at naaalagaan ang mga kabataan sa kanilang nasasakupan. Ang silyong iginawad sa lokal na pamahalaan ng lungsod ay resulta ng pagsisikap ng lahat para sa pangalagaan ang kinabukasan ng bawat kabataan sa Kidapawan City. Patunay din ito na epektibo at tunay na naimplementa ang mga proyekto at programang pangkabataan sa komunidad ng lungsod. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Limuel Macatol ng City Information Office. Kasunduan para sa pagtatayo ng world-class football field sa Kidapawan, permado na. Narito ang report mula kay Von Clark Herrera. Pumirma ng USUFRAC na kasunduan ng Regional Football Association at ang City Government of Kidapawan upang isulong at palakasin pa ang suporta sa larong football. Ang signing ng USUFRAC agreement ay ginanap sa Mayor's Office sa pagitan ni Mayor Pao Evangelista, Mount Apo Regional Football Association President Joselito Piñol at Sam Sarip, mga coaches at mga opisyal ng iba't ibang football teams. Kaugnay ito sa gawaing konstruksyon ng artificial football pitch sa Eco Park ng Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Ang nasabing hakbang ay naglalayong magkaroon ng malakas na partnership upang i-develop ang football activities at pasilidad para sa mga manlalarong Kidapawenyo at sa buong rehiyon. Makikinabang sa pasilidad ang mga futbolista gaya ng Kidapawan Futbolista, Kidapawan Minas Football Club, Red Phoenix Football Club, KUFC Kidapawan, United Football Club, Talagang Kidapawenya, Amas Football Academy, Meminpa Football Club, Long Family Football Team, Psalm 23 Football Club, Gabriel Football Club at FAMA. Ang proyekto ay katuparan para sa pagkakaroon ng world-class football field para sa lahat, hindi lang sa Kidapawan, Cotabato Province, bagos maging sa Rehiyon 12 sa pangkalahatan. Ang proyekto ay katuparan para sa pagkakaroon ng world-class football field para sa lahat, hindi lang sa Kidapawan, Cotabato Province, bagos maging sa Rehiyon 12 sa pangkalahatan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Von Clark Herrera ng City Information Office. Sadyang ang lahat ng sektor dito sa ating lungsod ay protektado ng lokal na pamahalaan. Katunayan, Rizel, Jelay at Leo ay sinasagawa ngayon, or we are celebrating the 18-day campaign to end violence against women. Yes, 18-day campaign lang yan, Von. Pero dapat everyday, no? Everyday pinoprotektahan at pinapangalagaan natin ang mga kababaihan. That is right. Kaganda nga yung sinabi ni Mayor nung ating Monday Convocation Program, ano? Na kung saan ay inisa-isa niya ang mga uri ng pang-aabuso na maaaring magawa sa mga kababaihan. And actually, Sir Von and Ma'am Riz, no, and Sir Leo, karon na po na ako nahibawan, no, na ang
ang pag-unsa sa mga kababaihan is dili lang siya physically, emotionally, and mentally, kundi apil po day ang financially status. Yes. Ay, speaking of financially. Yes, baka may good news tayo dyan. Ano naman? Siyempre, di ba? Siyempre, December na at may mga bonus ang natatanggap. Kung pwede, bayaran na natin yung mga utang natin. Naku, teka lang ba? Parang kababaihan natin yung pinag-usapan. Napunta tayo sa... Yung mga utang mo sa kababaihan. Oo, tama. Utang sa kababaihan. Kadalasan yung babae, yung nanay, ayun lang kumbaga nagmamanage sa mga gastusin. Bills, gastusin sa ating mga pamilya. Yes, ang sabi nga ni Mayor, i-remit muna bago bawasan, di ba? Yan yung utang na ibig sabihin ni kasamang Leo. Yung utang mong bonus last year, ngayong taon, bayaran mo na. Ibigay mo na ng buo sa iyong asawa. At speaking of 18-day campaign to end violence against women, ito ay nagsisilbing ilaw para sa bawat isa. And speaking of ilaw, malapit na nga, ilang araw na lang. Actually, on Monday na, abangan nyo, magkita-kita po tayo sa City Hall lobby para sa ating ceremonial lights on ng ating Festival of Lights. Yes, kung makikita natin, Bon, halos 100% ready na dito sa ating City High Walk, maging dito sa ating harapan mismo ng Kidapawan City Hall. And naka-set up na rin at ready ng ilawan ng ating 35th Christmas tree. Ayan, ating ilaw. May alam ng iba, ay nag-close yung City Plaza natin. Yes. Kaya abangan ninyo yung pasabog dyan at may mga magandang naka-display. Oo, speaking of Christmas, ilang araw na nga lang ba? 27 days na lang at Pasko na! Malapit na. At saka sabi nga ni kasamang Leo, bayaran na ang mga utang. Especially December na malapit ng Christmas. Mga gift nyo dyan. Regalo nyo. And on Monday, it's December na. December 1, again, magkita-kita po tayo sa City Hall lobby for our Festival of Lights. Alas 6 ng gabi, ang ceremonial lights on ay sabay-sabay nating tunghayan. At sa tingin ko, yan na nga ang nakalap nating mga balita para sa linggong ito. Sa ngalan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista at City Information Officer William Moore Magbanwa, ang ating kasama sa likod ng kamera, Lawrence June Madeloso. Ako si Bon Claquerera. At ako si Rizel Veliote. At ako si Jelay Kakit Ganansyal. At ako naman si Leo Umban. At ito ang CIO News!